Tuturuan ko kayo kung paano mag-convert nitong 12 volts motor dito sa ginagamit nating electric fan sa bahay. Bali sira na nga pala ito. Pag nasira na yung mga electric fan nyo, huwag nyo munang ipa-junk shop. Bumili kayo nitong 12 volts motor na may kasama ng controller. Bali natutunan ko nga lang pala ito kay Jeff Repairman. Shout out kay Jeff Repairman. Tinuturo lang niya to ng libre. Kaya nga, tuturo ko rin ng libre sa inyo kung paano gawin itong 12 volts motor. I-convert natin sa 220 na electric fan. Pero sira na to siguraduhin yung sirang-sira na kasi sayang naman kung pwede pang i-repair. Tara, samahan niyo ako. Convert na natin itong 12 volts motor. Unang step, kailangan may wire kang ganito kahaba at saka mo i-shoot dito sa dalawang butas. Saka mo iikot na ganyan, no? Ngayon, dito naman tayo sa kabila. Ganon lang din. Ayan. Mas okay siguro kung meron kayong panghinang para mas maganda yung kapit. Saka nyo po lalagyan ng tape. Lagyan din natin yung kabila. Pagka po may tape na, ibali po natin na ganyan, no? Yan po kasi yung kakabto dun sa may mismong pagsasalpakan natin mamaya. Ngayon, isalpak na natin dito sa sirang sirang electric fan. Tanggalin lang po natin itong mga to. Saka natin isalpak dito. Yun po yung sinasabi ko kanina, kaya po ibinali natin para hindi siya kumabto dito sa gilid niya. Ngayon pwede na natin ilagay yung mga tornilyo niya dito, pero hindi na pwede itong dating yung tornilyo kasi maigsi ito. Dapat meron kayong ganitong black screw, mahaba, didos yata to. Ayan, itornilyo nyo lang yung apat na yan. Saka natin higpitan. Pag hinigpitan mo, huwag mo munang higpitan lahat kasi i-align pa to. Pahabol nga lang pala yung meron dito yung bushing, tanggalin nyo na yon para mas maluwag siyang ganito at madali siyang isuot pagka wala na yung bushing. Hindi ko na pala naipakita kasi dati na nga itong walang bushing. Pagka po ito ay mahigpit, iluwag nyo lang po itong apat na tornilyo. Mas maganda po kung hindi gumagalaw itong motor nya. Okay na, lagay na natin siya dito. Ngayon naman dito na tayo sa controller. Kung may nakikita kang motor dyan na may nakalagay na negative positive, dyan mo ilalagay yung dalawang wire na nanggaling doon sa motor. Kapag baligtad yung ikot ng LC pakaliwa, alisin mo uli yung wire at pagpalitin mo. Dito may tornilyo dito na iluluwag mo lang. Luwag mo lang na paganyan, pakaliwa. At saka mo ngayon isusuot ito. At saka ako ngayon ihigpit yung tornilyo. Mas maganda, mas mahigpit para hindi siya mag-loose. Pagpasok niyan, ihigpit mo na ulit. Ngayon may makikita ka ulit rito sa kabila. Ayan, sa kabila na plus sign at minus sign. Ayan, dyan mo naman isusuksok yung wire na papunta dun sa pinaka plug nya. Ngayon isasalpak na natin dito sa itinuro ko kanina. Ayan, tapos ihigpit lang ulit yung mga tornilyo. Madali lang itong sundan mga Lodi Cakes kasi meron namang mga nakasulat. Dito sa controller, bahala na kayo kung saan nyo ipopwesto to. Pinakita ko lang sa inyo yung tutorial kung paano gawin. Tapos yung dito, yung pinaka gearbox nya, kung meron pa, ikabit nyo para itotornilyo nyo dito para naka-steady siya. Ako hanapin ko yung dating gearbox na to, ikakabit ko para naka-steady siya. Ngayon, ikakabit na natin dito sa baterya. Kita ba? I-on na natin tong controller nya. Ayan, mahina pa lang yan, Ngayon ilalakas natin. Ayan, malakas ba? Ayan, maririnig nyo yung ugong na talagang napakalakas. Diyan sa video, kung makikita mo parang mahina, pero dito sa personal ang lakas nya. Bali pa to 5 blades pa to. Kung gusto mo nito, ilalagay ko yung link dyan sa yellow basket. Check out ka na.